Hallelujah! Magandang pagsamba po. Amen. Isang magandang pagsamba po sa bawat isa sa atin. Binabati ko po ang bawat isa sa atin na magandang panambahan. Happy Sunday. Sabi mo sa katabi mo, Happy Sunday. Amen. So, mapalad po tayo, dahil nandito po tayo, binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Amen. Para tayo ay makapakinig ng salita niya. Hello. How many of us today are feel blessed? Because after a long week, amen, nandito po tayo po ay lumalapit pa sa Diyos. Kasi ang katotohanan, maraming Kristiyano, maraming tao ay umayaw na. Hello? 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 Diba? So meron ka bang kakilala mo na kasama mong nag-church dati, pero hindi mo na nakikita ngayon? Hello? Andiyan po ba tayo? Yes. Diba? Maraming Kristiyano, umayaw na. Pero ikaw at ako ay kinakahabagan pa rin ng Diyos. Nandito pa rin tayo. God gave us strength to still na magpatuloy. Amen? Kaya salamat sa Diyos at salamat po sa ating spiritual parents, sa ating Daddy Tirso at sa ating Mami Violeta na siyang kumbaga nagsisend sa atin. Amen? At lahat ng ito, higit sa lahat sa Panginoon. Amen? Kundi dahil sa Diyos, wala talaga tayong lahat. Kaya sa umaga pong ito, hayaan natin na lubusin po natin. Nagbihis ka na lang din naman. Nag-prepare lang din naman tayo. Gumising tayo ng maaga. Hayaan natin na kalimutan natin ang lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, kalimutan mo muna ang lahat. Yung iniisip mo. Sabi mo yung iniisip mo. Sabi mo yung issue mo. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, may issue ka ba? Sabi mo, kalimutan mo muna yan. Isang tabi mo muna yan. Sabi mo, ikaw at si Lord muna. Nandiyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon. In the book of Mark, chapter 10, verse 17 to 31, sabi po ng salita ng Diyos. Sabihin niyo po ako sa pagbasa sa book of Mark, chapter 10, verse 17 to 31, sabi ng Tagalog po, sabi ng salita ng Diyos, 1, 2, 3, go. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Kay Jesus. Patakbo. Excited? Hello? Dalawa lang naman ang dahilan kung bakit ka tatakbo. Una, excited ka. Pangalawa, late ka na. Diba? Tama mali? Dahil lang naman yun, may hinahabol ka. Diba? So, excited siya. Paalis na si Jesus, malamang hinahabol niya. Okay? Excited siya. So, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, antindi. Sabi mo nga, lumuhod. Lumuhod. Grabe, no? Lumuhod. You know, kneeling down is a symbol of humility. Tama? Ano po siya? Parang, alam mo yung binababa mo talaga yung sarili mo. Tama? Lumuhod sa harapan niya at nagtanong. Meron po siyang tinanong. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Tingnan po natin yung mga ginawa niya. Verse 18, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Okay po. So, verse 19, 1, 2, 3, go. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Next verse po. Sumagot ang lalaki. Guro, basahin po natin ito mabuti 1, 2, 3, go. Mula pa po sa aking pagkabata, ay tinutupad ko na ang mga yan. Grabe yung lalaki, no? Nag-excited siya, lumuhod siya, nagtatanong, may tinanong siya kay Lord at sinagot siya ng Panginoon. Verse 21, ang sabi ng Bible, 1, 2, 3, go. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa. Okay po The word is pa.
may isang bagay pa. So, validated lahat ng ginawa niya. Tama, tama. Tama. 1, 2, 3, go. May isang bagay pa na dapat mong gawin. The word is dapat. Amen? The word is must. Diba? Need. Okay? So, 1, 2, 3, go. Pagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga nahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. You know, this guy, this rich man, gusto niyang magkaroon ng eternal life sa tanong niya. Tama? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, at sinagot siya ng Panginoon. Tuloy po natin, 1, 2, 3, go. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Verse 22, basahin po natin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y ano po nangyari? Siya'y nang lumo. Grabe. Hello? Grabe. Nare-realize na ba natin yung message? Pwede naman natin tapusin. Hello? Ulitin ko This rich young man are very excited to see Jesus and encounter God kneeling down, doing everything for the Lord. But when God speak and deal with his issue, hello? Hello? Nakukuha na po ba natin yung mensahe? Praise the Lord? Sabi mo, may i-deal sa'yo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ihanda natin ang ating sarili. Amen. May nangyari at nung sinagot siya ng Diyos, nang marinig ito ng lalaki, ibig sabihin, nasa kanya na. Ano ba ang nangyari? Nanlumo. 1, 2, 3, go. Nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Okay po, verse 23. Pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ng napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 24. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, teka lang po nagtaka daw yung mga alagad. Ang hirap daw, siguro kung tayo rin yung makarinig nun, ang hirap sa taong mayaman ang maligtas. Ha? Hello? Galit si Lord sa mayaman? Ayaw ng Lord ng mayaman? Ganun ba yun? But seeing, kung titingnan po natin, hindi naman talaga galit si Lord sa mayaman. Hello? Ano po yung dinidin ng Diyos na issue sa lalaki? Ano po yun? Yung puso niya na may mas pinapahalagahan kesa sa Diyos. Which is sa case niya, kayamanan niya. Hello? Sabi ng Bible, mga anak, 1, 2, 3, go. Mga anak, talagang napakahirap, inulit pa, makapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 25, ang sabi ng Bible, 1, 2, 3, go. Mas madali pang tumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Grabe. Hello. Grabe, no? Verse 26, 1, 2, 3, go. Lalong nagtaka ang mga alagad. Ha? Kanina ang hirap paligtas ng mga mayaman. Ngayon may kamelyo na. Saan galing yun? Hello. Nandiyan po ba tayo? Tuloy natin. Kaya't nagtanong sila. 1, 2, 3, go. Kung ganun, sino pa kaya ang maliligtas? Next verse, one of my favorite verse. 1, 2, 3, go. Tinignan nila si Jesus at sinabi sa kanila,
hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos. One, two, three, go! Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 28. 1, 2, 3, go! At nagsalita. 1, 2, 3, go! At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo. Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Hallelujah! Verse 29. 1, 2, 3, go! Sumagot si Jesus, tandaan nyo, ang sino mang mag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, next verse, verse 30, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga yaon. Hello! Take note the word sa buhay na ito. Yes. Dito po yan sa mundo, ha? Amen. Hello! 1, 2, 3, go! Asan na tayo? Ha? Mga bahay? Asan niya? Ayun, 1, 2, 3, go! Mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag... Are you ready? Are you ready? Hello! May kalakip na? Are you ready? Huwag kang magtataka. Hello! Diba? Huwag natin sabi, Lord, iniwan ko ng lahat eh. Nagsakripisyo na nga ako eh. Hello! Andiyan po ba tayo? 1, 2, 3, go! At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay. Magpaka natin ng Diyos. And last verse, verse 31. Dito po tayo magtatapos ng pagbabasa. 1, 2, 3, go! Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at maraming nauhuli ang mauna. Lapakan natin. A very simple message of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tapusin na natin dito para pwede na tayo matulog mamaya habang nakikinig ng Word of God. It is a matter of heart. It's a matter of your personal relationship with God. Hello. Ito po ay puso mo at puso ng Diyos. Tayo pong lahat ay magpapigit na nalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa biyaya mo, sa pag-ibig at kaawaan mo sa aming mga buhay. Lord, alam namin na hindi naman talaga namin deserve yung love, affection, and attention mo. But you chose to love us unconditionally. Lord, wala kaming makita sa aming mga sarili para piliin at mahalin mo kami. Pero salamat dumating sa amin ang katotohanan. Ang katotohanan namatay ka para sa aming kasalanan. Ang katotohanan namatay ka para sa aming mga kahihiyan. Ang katotohanan namatay ka para sa aming karumihan. Salamat. Namatay ka para sa aming mga sakit at karamdaman. Salamat, Panginoon, because you gave us eternal life, O God. You gave us your grace and mercy. Lord, as we hear your words, O God, hayaan mong maranasan namin ang presensya at mensahe mo sa aming mga buhay. Mangusap ka, and Lord, hayaan mong ikaw lamang, Panginoon, ang makita at maihayag sa lugar ito. Humble us as we hear your words. Wala pong exempted sa bawat isa sa amin. And Lord, whatever the distraction of enemy, Panginoon, alisin mo ito, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na enjoy namin ang salita mo. We entrust everything to you, O God. We humble ourselves before you, Jesus. Lord, nagpapasakop po kami sa ilalim ng iyong presensya at kapangyarihan. Samahan mo kami patuloy, pangunahan mo kami patuloy. Salamat po. In Jesus' name we pray, O God. Amen, amen, amen. Hallelujah, Jesus. Palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Come on, church! Tayo po natin makakaupo na po ang Panginoon. Hallelujah. Amen.
Nakuha na po ba natin yung mensahe ng Lord? Wala pa? Nakuha na ba natin yung mensahe ni Lord? Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito ay papamagatan po natin. Paki-flash po. Ayan. 1. Pakibasa po. 1, 2, 1, 2, 3, go. Okay, the trade. Ang pagpapalit. Amen. Palitan. Amen. 1, 2, 3, go. Leaving. 1, 2, 3, go. Leaving everything for the one who is everything. Amen. Praise the Lord. Amen. Nakita po natin, may ganun pala. Amen. Hello. May ganun pala. Diba? You know, there's a kind of that. Shout out. Amen. Hello. May ganun pala. Meron palang pagtapos mong puntahan si Jesus, pagtapos mong makita, ma-encounter, maranasan, nanlumo ka. Hello? Hindi dahil kay Jesus? Hello? Hello, church? Hello? Hindi dahil kay Jesus, kundi dahil may problema ang puso natin. Hello? Hello? Again, mga kapatid, kagaya ng sinabi ko po kanina, maraming Kristiyano, maraming mananampalataya. Sa panahon natin ngayon, sumusuko na. Hello? At hindi natin pwedeng i-minus kung ano man yung kanilang mga dahilan. Hindi natin pwedeng i-bash, sabi ka ng mga Gen Z. Kung ano yung kanilang dahilan. They have their reason. But the thing is, hello, ang katotohanan po, isang bagay po, Satan is attacking people of God. Sabi mo nga, inaatake ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, inaatake, hindi tayo inaatake ng Diyos. Inaatake tayo ng kaaway. Sorry. Erase. Sabi mo, inaatake ka ng kaaway. Inaatake ng kaaway yung relasyon mo sa Diyos. Ayun. Hello, inaatake ng kaaway? Kaya walang nag-amen eh. Nakatingin silang gano'n, no? Ako rin eh. Mahirap po pagpuyat. Hello. Inaatake ng kaaway yung relasyon mo sa Diyos. Andiyan po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, target ka ng kaaway. Amen. Maintindihan po natin mga kapatid, na ito po ay issue ng puso. Hello? Andiyan po ba tayo? Alam niyo po ang sabi ng verse, tinignan siya ng Diyos, mahal siya ng Panginoon. Magilo siyang tinignan ng Panginoon. Hello? And church, napakaraming Kristiyano, kaya nga tingnan natin yung sarili natin. Nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Nararanasan natin yung presence ni Lord. Pero ang tanong, ano po ang tanong? Kagaya sa nangyari sa lalaking ito, are we fully surrendered? Hello? Sabi mo nga, are we fully surrendered? Talaga bang nabigay mo na lahat sa Diyos? O baka dumating yung point. Hello? Baka kapatid, God is reminding us na baka dumating yung point na hindi mo piliin si Lord. Hello? Alam niyo po, simula pagkabata, itong mamang ito, itong lalaking ito, pinipili niya ng gumawa para kay Lord. But the thing is, may picture ba tayo? Next slide po. You know, the worldly security versus eternal treasure. Meron yan. Di ba? Timbangin po natin, the greatest exchange. Di ba? Ano ba sa atin yung mahalaga? Hello? Ano ba sa atin yung mahalaga? Ano po ba sa buhay natin yung pinakamahalaga?
God is reminding us, God is speaking to us what really matters. What matters most. Hello? Because we can. And yes, we can. Follow God. Do good works. Worship God every Sunday. Attending church. Pray louder. Sing louder. Dance gracefully. Hello? We can do all that stuff and things. Pwede natin gawin yung mga bagay na yan. But the question is, kamusta nga ba yung kabuuan ng ating puso? Are we fully surrendered? Or may kailangan pa rin i-deal na issue si Lord sa buhay po natin? Wag po tayong matakot ibigay lahat sa Diyos. Hello? Hindi po ito usaping pera. Hello? Hello? Hindi po ito usaping pera. Ito po usapin na mga bagay na mas pinoprotektahan natin kesa sa relasyon natin sa Diyos. Ulitin ko po, mas bagay na pinoprotektahan natin kesa sa relasyon natin sa Diyos. Hello? Hello? Christians? People of God? Hello? Why? Huwag tayo magtakot ibigay ang lahat sa Diyos. Ang sabi po ni Corrie ten Boom, kilala niyo po yun? Hindi ko rin kilala, na-search ko lang. Sabi niya, you never lose what you give to God. Hello? Sabi ni Corrie pala, sino ba si Kerry? Corrie ten Boom. Ayan, siya pala yan. Babae pala. Kala ko lalaki. Hello, sabi niya, you never lose what you give to God. May kilala ko, kilala nyo rin. Sabi ni Abraham, the Lord will provide. Whatever you offer to the altar of God, when Abraham offered Isaac did not lose. Hindi siya nawala. Hello? Because He is the God, Jehovah Jireh, the God who provides. Hello? Huwag kang matakot mag-surrender. Again, this is the greatest exchange. We need to trade. Hello? Are you willing to trade everything? Ano sabi ng title natin? Are you willing to trade leaving everything for the one who is everything? Palakpakan natin ang Panginoon. Isa lamang po ang objective ng mensaheng ito. Hello? Hello? Isa lamang pong objective ng mensaheng ito. Ano po yun? Jesus is the only goal. Sabihin mo nga, ano bang goal mo sa buhay? Hello? Hello? Pagka ganyan po kayo, habaan ko. Sumagot kayo, mahirap magsalita ng walang kausap. Jesus is the only goal. Sa mga nagsasabing ang goal niya sa buhay niya, si Jesus. Magsabi ng amen. Jesus is the only goal. Amen? Yun yung maintindihan natin that beyond morality, we need to go beyond morality to transformation. Sabi mo nga, pagbabago. Alam niyo po, itong lalaking ito, sa verse 17, he sought, gusto niya ng buhay na walang hanggan, but focus on rule keeping in verse 20. Diyan po ba tayo? Minsan, alam niyo po kung bakit marami Kristiyano nawawala sa kanilang relasyon sa Diyos. Kasi ang importante sa kanila is yung magmukha silang mabuti. Ulitin ko po, magmukha silang mabuti. Ulitin ko po, magmukha silang mabuti. Yung hindi makitaan ng mga tao, hello, ng pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Hello? Nakikitaan mo ba yun ng pangit? Ha? Mga kapatid, dinirect ng Diyos yung lalaking mayaman. Hello? No one is good except
God alone. God shift the young rich man from doing good in his eyes to knowing God. Hello? Ang tanong ng Diyos sa atin, gaano ka close sa Kanya? Saan ka mas addict? Magbasa ng Wattpad? Manood sa cellphone? O magbasa ng Bible? Makinig ng Word of God? Makinig ng worship? Do we really know God in our lives? Hello? But there is an invitation that comes from the Lord. God says, follow me. Hello? You know, the word follow is not a ritual, but a relational invitation. God is inviting you. Inaanyayahan ka ng Diyos na maging close sa Kanya. Meron ba kayong mga kakilala na taong tinatanguan nyo lang? Mga katrabahong tinatanguan nyo lang? Hello? At meron ba kayong mga katrabaho na kasabay nyong kumain? Na pinag-uusapan nyo, bakit natanggal si Shubi sa PBB? Hello? Sino yun? Sino yun? Huwag po kayong mag-alala, nabalitaan ko lang din. Hindi ko rin kilala. Di ba? Na yung isang housemate, gusto niya siya na lang yung matanggal, wag na si Shubi. Sabi naman ni Shubi, deserve mo yan, deserve mo yan. Hello, napanood ko lang siya, Reels, kayo naman, no? Hindi ako nanonood. Andiyan po ba tayo? The thing is, when you have relationship, di ba, sa isang bagay, kilala mo. Alam mo. Hello? And how close are we sa Panginoon? Alam niyo po, yung isang bagay na hindi mo pinapahalagahan, madali iwanan. Tama. Yung isang bagay na hindi mo pinapahalagahan, madaling baliwalain. Hello? Alam mo, pag mahal mo si Lord, alam mo kung anong importante sa Kanya. Hello? Sabi mo sa katabi mo, Sabi mo sa katabi mo, May kasama siko? Di ba? Hello? Let's be more deep. Mas lumalim tayo. Simplihan lang natin. Di ba? Baka di ko na po tapusin itong preaching na to. Simplihan lang natin. Bakit ka nag-church? Yung lalaki, simula pagkabata, sumusunod. Tama. Pero may nakita ang Diyos. May nakita ang Diyos. Hindi ba okay na yun sa Panginoon? Validated. Pero may nakita ang Diyos. It's not the works. It's the heart. Hello? Dito ka ngayon, no? Nakatingin ka dun sa naka-orange. Init-init, naka-corduroy. Pero yung nasa isip mo, na kaya uulamin mamaya. Ang oras kaya matatapos to, puro joke naman to. Hello? Nasa isip mo, ito, parang yan siguro yung pinatatamaan ni Pastor. Ngayon lang umatid yun. Tagal na wala eh. Naku, yung mga wala talaga rito, naku, alam na. Nakikinig ka ng preaching, ayun yung nasa isip mo. Nakikinig tayo ng preaching, ayun yung nasa puso natin. Because it's never been a works. It's your heart. When you worship God, it's the Spirit of the Lord. Ay, sa blessing na. Hello? Nag-worship ka, ayun yung nasa isip mo. Hello? Di ba? Ano yung kanta kanina? Hallelujah, I am not alone. Totoo naman. Hello? Andiyan po ba tayo? Yes. Okay lang. Hindi ako mag-isa, pero ba't ako naiwan? Hello? Nag-worship tayo,
Nakikinig tayo ng Word of God. Pero pagtapos ng Sunday, tapos na rin yung paglapit natin sa Diyos. It's not your works, it's your heart. The goal is Jesus. You know, when I decided to follow God and serve God, my goal is not to do works, not to minister. Ang laging nasa puso ko po, it's always, Lord, it's between you and me. Hello? Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid, itong lalaking ito, isinif ng Diyos from ritual to relationship. Because eternal life isn't earned. Sabi mo nga, isn't earned. It is found in a person. Do you really have Jesus in your life? Meron po ba talaga tayong Jesus sa buhay natin? Because if you have Jesus in your life, kung mahalaga sa iyo si Jesus, alam mo kung ano yung mahalaga sa Diyos. Hello? Kaya marami sa ating mga Kristiyano, ayaw talaga. I can preach, I can dance, I can play instrument, kaya kong maglinis sa church, kaya kong mag-pledge, kaya kong magbigay, kaya kong gawin lahat ng mga bagay na yan. Dahil din naman sa Diyos. Pero ang mahirap, when God is dealing something in your heart, are you willing to give up, to lose everything, to leave everything for the Lord? Mga kapatid, hindi po mahirap ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Ulitin ko po, makinig po tayo lahat. Kasi baka marinig, sa pandinig natin, ang hirap naman nun, iwanan lahat. You know, yung lahat na yon, hindi po mahirap ang mensahe ng Diyos. Napaka-simple lang. Talaga bang meron tayong Jesus sa ating buhay? Na kung dadalhin ka ng Diyos, kung titingnan ka, sige, ito na lang po, the Word of God, spiritual mirror, kung titingnan natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, si Jesus ba ang goal natin? Because we can fake church. We can fake worship. We can fake Word of God. But we cannot fake Jesus. And God, you know, ang pinakamahalaga sa Panginoon, ang pinakamahalaga sa eternal life na tinanggap mo, it is not by works. It is by grace. Through faith. Palakpakan natin ang Panginoon. John chapter 17 verse 3, ang sabi ng salita ng Diyos, John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang nag-iisa at tunay na Diyos, at makilala si Jesus Christ, si Yesu Kristo na iyong sinugo. Hello? Kaya mga kapatid, tuloy lang natin. Kung makikilala mo si Jesus Christ sa pagpe-Facebook, tuloy mo. Hello? Kung makikilala natin si Jesus Christ sa chismis, sige, tuloy mo. Kung feeling natin, doon natin makikilala si Lord. Hello? Are we contrasting? Are we contradicting? Alam natin dapat. Andiyan po ba tayo? Kalupitin mo yung katabi mo. Pasensya na kung medyo masakit. Hello? Marami yata tayong tinatamaan dito. You know, eternal life is not based on works. It's based on Jesus. Kung may mga kasalanan po tayong hindi mapagtagumpayan,
iiyak mo yan kay Lord. Kung may mga kahinaan tayo na hindi kayang mapagtagumpayan, iiyak mo yan kay Lord. At naniniwala ako, if you have Jesus, you will have the power to overcome it. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil tagumpay ang Diyos. Remember? Yung lalaki? Hello? You know, God gave him the ability. Pero ang problema dito, yung puso niya. Kaya siya nag-fall down. Sabi mo nga, pwede pala yun? Grabe na yung ginagawa mo kay Lord. But, if you, kapag tayo po, ay hindi natin pinadil sa Diyos ang ating puso, darating ang panahon. Siya excited pa. Lumuluhod pa. Hello! But when God deal the issue, wala. Malungkot siya. Number 3. Yung number 2 po, Jesus is the goal. Number 3, the effort. That's why, ito na po yun. Ano po ang kailangan natin gawin? The effort. Counting the cost of relationship. Okay. Letter A, ito po yung sinasabi natin, may diagnostic ang Diyos sa kanya. You lack one thing. The man's wealth was his idol. Lacking whole-hearted devotion. Sabi mo nga, whole-hearted devotion. You know, half-hearted is not full. Ito po yung sinasabi natin, and that is the weapon of the enemy. Yun yung sandata sa'yo ng kaaway. Pag hindi ka buong sumamba, para hindi tayo buong sumamba. Hello? Ano ba yung mga idols po sa panahon natin ngayon? Umimen ka na lang kapag ka tinamaan tayo. Hello? Career. Diba? Pag career ng pinag-uusapan, ang hirap ng pangalagaan ng relasyon ko sa Diyos. Comfort. Pag hindi ka na komportable, ang hirap ng pangalagaan yung relasyon ko sa Diyos. Control. Kapag hindi na tayo yung may control, ang hirap ng alagaan ng relasyon ko kay Lord. Reputation. Hello? Nandiyan po ba tayo? You know, Jesus demanded everything. This would be our choice. You know, relationship requires total surrender. Luke 14, verse 33. Basahin po natin. Sabi po ng Bible, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Church, hindi cheap si Jesus Christ. Because our reward is not also cheap. Palapakan natin ng Diyos. Kung pinapatalikuran sa atin ang kasalanan, talikuran natin. Kailangan nating mabuhay ng may kabanalan. Hindi para maligtas, kundi para kay Jesus. Hello? Nandiyan po ba tayo? At totoo, hindi sa lahat ng panahon kaya natin sumunod. Pero nandiyan ang presensya ng Diyos para tulungan tayo. Hello? Nandiyan po ba tayo? God wants total surrender. Are you willing? Hello? Are you willing? You know, it's always been a relationship with God. Nandiyan po ba tayo? Hindi po ako religious pastor. Hello? Hindi porket hindi ako nag-BS. Alam niyo ang kasama ko sa ministry. Hindi porket hindi ako nag-BS, wala ako sa focus sa Panginoon.
At hindi porkit nagbibiis ako, banal na banal ako. Sumusunod ako. Because I know my relationship with God. I am asking for the revelation and connection with the Lord. Hello? Diyan po ba tayo? Lord, saan mo ba ako palalakasin? Lord, saan mo ba ako kakausapin? Panginoon, ano ba yung pangungusap ko? Yun yung gusto ko, yung marinig ko, yung tinig ng Diyos. Bakit ka nandito? Bakit tayo nandito? Para lang masabing nakakapagpatuloy ka? Para lang masabi natin na nakakapagpatuloy at maayos tayo? Kinakahabagan tayo ng Diyos? Or are we here to encounter Jesus more? Hello? Hello? Andiyan po ba tayo? And yet, hindi naman ako makakalusot kay Lord. Hindi ka nag-base, tinatamad ka lang eh. Sabihin sa akin ni Lord. Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Sino bang makakalusot kay Lord? Kahit bilang ng buhok natin, alam ng Diyos. And God will deal your issue because He loves you. Ang nakakatuwa sa Diyos, hindi niya inaalam yung kahinaan mo para pagalitan at sapukin ka. Para ipahamak at i-condemn ka. Alam ng Diyos ang kahinaan mo kasi gusto kanyang ayusin. Hinahawakan ng Diyos yung sugat mo kahit masakit kasi ginagamot ka niya. Hello? Sasabihin ba natin kay Lord na, ay, Lord, wag po. Nasasaktan po ako, Lord. Wag niyo na pong hawakan yung sugat ko. Hayaan mo nang kainin yung buong katawan ko. Kasi sanay na ako dyan. Yung ginagawa mo, Lord, hindi pa ako sanay. Are we familiar? On what is happening? Are we familiar in the sin? Are we familiar in anxiety? Mas okay sa'yo nag-a-anxiety ka, mas okay sa'yo nagwo-worry ka, kesa nagtitiwala. Tapos nakikita mo hindi okay yung paligid, nasasaktan ka lang at parang nawawalan ka ng tiwala sa Diyos. O mas maganda na kahit nagtitiwala ka sa Lord, pero baliktad yung nangyayari, nasasaktan ka, pero nagtitiwala ka pa rin kay Lord. Hello! God required total surrender. The disciple left everything and followed Him. How many sa atin po, sa lugaring ito, na willing iwanan ng lahat para sa Diyos? Hello? Nandiyan po ba tayo? Diba? Mark 10 verse 28, ano sabi nila? Panginoon, iniwanan namin ang lahat para sa iyo. Ang totoo, hindi naman talaga gusto ng Lord yung mga bagay na meron ka. Hello? Kung akala mo ang gusto ng Lord yung tithes mo, kaya ka pinagta-tithes, mali. Kung akala mo ang gusto ni Lord yung boses mo, kaya ka pinagpe-praise and worship, kaninong boses ang ituturo natin? Yung dance move mo, kaya ka pinasasayaw, mali. Hello? Kapatid, ikaw ang gusto ng Diyos. Yung puso mo. God wants your heart. Sabi ni Lord, ano ginagawa ko? Yung puso ko, binibigay ko sa Kanya, ikaw. Hello? Hello? Sabi ng Diyos, anak, mahal kita. Ikaw. Anak, namatay ako sa'yo, ikaw. Anak, binigay ko lahat para sa'yo, ikaw. Hello? Hello? Salamat sa 5.
Hello? You know, counting the cost of relationship, are you willing to give up everything? To leave everything for the one who is everything? Number 3 and last. Number 4. So kung sabihin, why Jesus is worth more than this world? Bakit po mahalaga si Jesus? Sino dito may issue pa kung maghirap siya? Magkaka-issue pa kay Lord kung paghirapin siya? Sino dito magkaka-issue pa kahit magkasakit? Pag nagkasakit? Kung hindi kumaling sa sakit, sino dito magkaka-issue pa kay Lord? Ako po personally, paghirapin man ako ng Diyos, bigyan man ako ng sakit ng Panginoon, Diyos ko po Lord, wag naman. Hello? Hindi ko alam, pero tinuturo ko to. Mensahe ito ng Diyos sa akin. Hindi na ikaw, ano? Hello? Hello? Nandiyan po ba tayo? You know, when God allowed things like Job, kilala niyo po ba si Job? Nawala lahat sa kanya. Ang ayos-ayos ng buhay niya. Lord, ang ayos-ayos, Lord. Pero anong sabi niya? The Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. Are we willing to give everything to God? Why? Why Jesus is worth? Bibigyan po tayo ng dahilan ng Diyos. Bakit ang Diyos ay handa? Dapat. Amen? Natin. Why Jesus is worth more than this world? Letter A, the tragedy of half devotion. Sabi mo nga, trahedya yon. Sabi mo sa katabi mo, trahedya yon. Mga kapatid, kung nandito ka lang din naman, bigay mo na lahat. Kung lumalapit ka lang din naman, ibigay mo na lahat kay Lord. Diba? Huwag nang half obedience. Hello? Why? Because the guy out there, guys, the guy out there are very excited to encounter God, but went away grieving. Because the reality, because the reality, he longs for the wrong water. Hello? He longs for the wrong water. Sabi mo nga, wrong water. I remember the girl in Jacob's Well. Sino nakakakilala yung babae sa Jacob's Well? Naghahanap siya ng mag-iigib siya sa tubig. Hello? But when Jesus encountered her, babae nga, di ba? Nung na-encounter siya ng Diyos, everything changes. Hello? Ano ginawa ng babae? Iniwan niya yung kanyang banga. Symbolically and spiritually, iniwanan niya lahat. Iniwanan niya yung dapat niyang gagawin just to encounter Jesus in her life. Hello? Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo? You know, clinging to temporary treasure cost him or cost us eternity. Verse 22. Clinging to temporary treasure will cost us eternity. Kagaya ng lalaking ito. Sa verse 22. Ano sabi niya? Ano po nangyari? Dahil hindi niya naibigay ang lahat sa Diyos. Sino kausap dito? Tayo yun! Tayo yung mga gumagawa, tayo yung mga nagsisimba, tayo yung mga nagpupuri, tayo yung mga nananalangin, tayo yung mga humatin ng church, nag-iikapo. Hello! Nagpe-pledge, nagsasakripisya, lahat na. Bible study, nagbi-visitation, naghuhugas, naglilinis, nagliligpit, napapagalitan. Hello! Nare-rebuke,
Tayo yun! Nang marinig ito ng lalaki, siya ng lumo at nalungkot. Because he is not fully devoted. Hello? Baka pag na-rebuke ka na, baka pag napagalitan ka na, ayaw mo na. Hello? Pag tayo na yung nare-rebuke ng pastor, hindi na tayo makikisa. Diyan po ba tayo? Pag tinamaan ka ng preaching, sige po, pagtapos ng Word of God, may meeting. Pastor, uwi na po ako. Bakit po? Kasi po, parang ako yung tinutukoy nyo sa preaching eh. Hindi, magmi-meeting tayo para sa anniversary. Kayo na lang. Basta susuporta na lang ako. Hello? Baka pag tayo na natatamaan ng salita ng Diyos, it's not the pastor's preaching. It's the Word of God. Kagaya ang problema sa half-hearted devotion or half devotion is this. When something is touched, naiiba ang puso. Tanungin mo sarili mo. Tanungin natin sarili natin. Hawakan natin ang ating puso. Hawakan po natin. Pag ba may nasasaling sa atin, may nag-iiba ba sa puso natin? Sa paglilingkod at sa puso natin sa Diyos. Hello? Diba? Baka kasi may iba na tayong tinitingnan. Baka tinitingnan mo na si pastor. Baka tinitingnan mo na yung forma ni pastor, naka-green, tapos naka-orange, ano ba yan? Baka tinitingnan mo na yung preaching ni pastor. Baka tinitingnan mo na yung climate sa loob ng church. Atid ako, medyo makulimlim, di na init. Hello? Hello? Baka may iba na tayong tinitingnan sa relasyon natin sa Diyos. Jesus is worth more than this world. Palakpakan natin si Lord. You know what? Sa buong Biblia, ito siguro pinaka-nakakalungkot na parang mababasa ko. Bukod dun sa nagpalayas ng demonyo at na hindi tinanggap. Naiinip ka ba? Sino na naiinip? Pwede pa ba mag-preach? Tuloy pa natin? Ha? Kasi sabihin nyo lang, kung ayaw nyo na, tatapusin ko na. Hello? Hello? Ito siguro pinaka-nakakalungkot. Imagine mo nga. Imagine natin yun. Patakbo siya, no? Paalis na si Jesus, sinahabol niya talaga. Gusto ko ma-encounter si Lord. Woo! Ganado to sa paglilingkod. Ganado to sa pagsamba. Ganado sa praise and worship. O, kung ikaw nakatayo lang sa praise and worship, pwede hindi ikaw to. Maging ganado ka muna. Hello! Pagkabini, lakas na ating sumayaw. Pag BTS and hyping. Hello? Pagka mga Lola Amor, it's been raining in Manila. Makakalulan ka po. Pag with the Spirit of the Lord, di ka makasayaw. Kamusta ka? Hello? Yeah? Ang hirap kasi ng worship kanina eh. Hindi ko may example eh. Bago eh. Ang hirap mag-worship pag bago, no? Makinig kasi tayo lagi ng Christian song. Hello? Diba? Nakadilat yung isang mata, no? Hallelujah! I am not alone. Iyak na ba ako? Uy, umiyak na yung katabi ko. Ako nakasunod. Hello? Ganon? Teka, hindi ko maiyak. Wala talaga tumutulog. Umiyak ka na! Ayaw mo, iyak na lang ako kahit walang luha. Hello? No, hindi ito sa pag-iyak. Hindi ito sa pagluhod, hindi ito sa pag-awit, hindi ito sa kahit ano pa mang bagay. Ito yung usapang puso. How we worship God. Pero sasabihin ko sa iyo, how can you worship God without expression? Totoo po, nangyayari yun.
deep in your heart. But, di ba? Pag gusto mong mamasyal, naglalakad ka? Hello? Ulitin ko. Di ba? Pag gusto mong gumana sa Baguio, naglalakad ka. Napapagod ka? Sumasakit paa mo? Sumasakit paa natin. Pero worth it. Kasi Baguio to. Hello? Hindi ba worth it yung pagpalakpak, paglundag, pagsigaw ng totoo? Hindi dahil ginaya mo yung katabi mo, hindi dahil sinabi sa preaching, pero natututunan mo ang salitang all-out worship. Dahil wala kang pakialam kung anong maging itsura mo. Wala kang pakialam kung anong sabihin nila. Ang mahalaga, ginagawa mo to para sa Diyos. Hello! Mga kapatid, if we give our full devotion to God, there is eternal reward. Sabi ng verse 30, 100 times more now and eternal life. Palakpakan natin ng Panginoon. You know, hindi sayang. You know, what is the paradox of this verse? Mark chapter 8, verse 35, lose to gain. Hello! Again, lose to gain. Alam niyo po kung ano yung heaven's math? Earthly loss is not equal to eternal deprivation. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Dito po tayo magtatapos. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Sabi ng Bible, pakibasa, 1, 2, 3, go. Ngunit dahil kay Kristo, sige po pakibasa, 1, 2, 3, go. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinakahalagaan ko. Next verse. Verse 8. 1, 2, 3, go. Oo, itinuturing ko walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay ko walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Tatawagan ko po yung ating praise and worship team. Mga kapatid, meron pa bang kasunod? Meron pang kasunod? Meron pa? Sige nga, pang-next nga yung kasunod. Sige po. Number 5 ba? Living everything? Wala na. Meron pa number 5. Hindi pala last yun. Hello! The thing is, sabi po ng Philippians chapter 3, verse 7 to 8, yung kalugihan natin sa mundong ito, ang kapalit po nun ay kayamanan sa langit. Mukha lang wala kang napapala. Sabi lang nila yun. Sino nakarinig nun? Ano napapala mo dyan sa church na yan? Sounds familiar? Namamasahe ka, napapagod ka, hindi siya nakakatulong ka sa bahay, naglalaba ka. Hello? The thing is, ang kalugihan sa mundong ito ay kayamanan sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, everything must be involved sa Panginoon. Hindi tayo, no man can serve two masters. Hello? No man can serve two masters. He will hate the one and love the others. He will be devoted to the one and despise the others. Kung adik ka sa kamunduhan, adik ka sa kamunduhan. Hello? If we cannot serve both God and treasures. Hello? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Now, what living everything's or what radical surrender look like? Kagaya ng mga biblical examples, mabilis na lang po ito. The disciples left nets, tax booths,
in Mark chapter 1, verse 16 to 20, basahin na lang po yun sa bahay. Di ba may mga disipulo pulong nag-iwan ng kanilang mga net? Lord, ang mahal nun ha. Bangkang pangisda, yung net ko, Lord, ang mahal nun. Tax booth, Lord, ang dami kong kickback sa tax. Kaya lang, Lord, mas mahalaga kay. Pogi naman talaga siya, Lord. Artistahin. Kamukha ni Donnie. Hello. Donnie Gonzaga. Sino yun? Kamukha ni Donnie, pero wala eh. Unbeliever. Hello. Nandiyan po ba tayo? You know, they left. They surrendered. Paul counted achievement as rubbish. Philippians chapter 3 verse 8, nabasa na natin. Inaari kong walang kabuluhan ang lahat. Sino dito yung nagdadalawang isip pa? Pag pinapipili si Lord, tsaka yung kamunduhan, sabihin mo sa sarili mo, magre-repent ako. Sabihin mo sa sarili mo, magre-repent ako. Pag nagdadalawang isip pa tayo, kung pipiliin ba natin si Lord? Kung pipiliin mong mag-church kaysa matulog? Hello? Hello? Alam mo maglilinggo, namamasahe ka, hindi ka nag-ipon. Hello? Ano mahalaga sa buhay natin? Hindi po sinasabi ng Diyos na wala tayong karapatang maghinahing sa Panginoon. We have all the rights to express our feeling to God. Hello? Lord, may sakit ako. Lord, nangihina ako, nanlulumo ako. Pwede yan. Pwede yan. But while doing that, keep on trusting God. Kasi, alam naman po natin na ang Diyos ay kayang gawin ang lahat. Kagaya ng binasa natin kanina. That what is impossible to man is possible. What is impossible to man is possible to God. God is asking you right now a very one fundamental question. Workers. To all workers here, to all CGCF, GTG family here, to all my co-pastors, God is asking you right now, what is your one thing? Ano yung isang bagay na pinakamahalaga sa'yo? Is it your title? As a pastor, as my co-pastor, is it our title? Workers, it is your ministry, it's your works? Who is important to you? Hello? 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 Yes. Church? CGCF, GTG, what is your one thing? Yung pagsisimba mo ba? Buhay mo ba ang maglingkod? O buhay mo si Kristo? Kaya ka naglilingkod. Buhay ba natin ang posisyon natin? Buhay ba natin yung mga mabubuting ginagawa natin? Is it our pride? Is it our pride? Or our pride is God? Na kung meron man tayong ipagmamayabang, kung meron man tayong ipagmamalaki, kung meron man tayong isang bagay na ipagmamayabang sa mundo, walang iba kundi yung naranasan natin ng Diyos sa buhay natin. Na pwede hindi ka tumunod sa panawagan ng Diyos. Pwede hindi ka nalang nakinig ng Word of God, ng salvation, na namatay si Jesus Christ. But God allow us, enlighten us to hear the message of salvation. To hear the gospel of grace. That whatever it is
My son and daughter, I am here to get you out. Ano man yung mga bagay na kinalalagyan mo na mahirap alisan, ano man yung mga bagay, yung issue mo sa buhay, ang sabi ng Diyos, anak, nandito ako. Nandito ang Diyos sa buhay mo. Who is your wanting, church? Who is your wanting? You know, instead of worrying about anything, instead of seeing the reality, because, aminin na natin, takot tayo. Apektado tayo ng mga bagay na nangyayari. Hindi natin kailangan mag-pretend na hindi ka nasasaktan, na malakas ka, na kaya mo. Hindi natin kailangan mag-pretend na hindi ka apektado, na hindi ka nagseselos, na feeling mo nalalamangan ka, na hindi ka nalalamangan. Feeling mo ayaw mo, feeling mo gusto mo alone. Hindi natin kailangan mag-pretend. Kasi sa Diyos, ang kailangan niya yung totoong ikaw. Kasi doon ka niya aayusin. Kung ayaw mo ng kasalanan, sabihin mo sa Lord. Kung ayaw mo ng kalalagyan mo, sabihin mo sa Diyos. At piliin mo siya. You know, it is a matter of choice and decision. A response sa Panginoon. Replace it with worship. Whatever it is, replace it with worship. My last verse, Hebrews chapter 12, verse 2. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Ituon natin ang ating pangingin kay Jesus na siyang pinagmumulan ang kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Tayo muna natin tumayo.